Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe. Ngayon pong June 9 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame. At nitong mga nakalipas na araw ay nakakaranas po siya ng pagbagsak. At hanggang sa kasalukuyan ay ayan na nga po, bumangga siya dito sa lower portion ng ating pattern dito. Yan po yung kulay puti na linya at nagsisilbi na rin po yan na isang trend support line. Pero maliban po rito ay meron pa tayong major support line dito sa kanyang ibabang bahagi. Ito po ay nasa presyong 40 digits 1081. Kaya mukhang malamang ay baka hanggang dito na lamang po ang ibabagsak ni Pepe. Pero hindi pa rin po natin alam. Kasi mukhang nag-uumpisa pa lamang po yung bearish momentum natin dito kay Pepe. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check pa muna natin yung kanyang performance dito po kay Coin Market Cap. Kung saan ang kanyang 24-hour performance ay bagsak po siya ng 6.21%. Ang kanyang 7-day performance ay ayan, laki po ng kanyang binagsak. Umaabot po ng 16.54%. Yan kasi ang isa pong dahilan kung bakit nagsisibagsakan ang buong crypto market ngayon ay bumabagsak din po kasi si Bitcoin. Yan, nakakaranas ng pagbagsak si Bitcoin at hinahatak po niya ang buong crypto market sa pagbagsak. Kaya yan po si Pepe. At nakikita po natin yan sa kanyang nagre-reflect po yan sa kanyang mga price performance or dito sa kanyang mga candlesticks sa ating daily chart time frame na ito. Yung kanyang market cap ay bagsak din po ng 6.20%. Ang kanyang trading volume ay bagsak din ng 37.05%. Kaya yan, red po lahat ang kanyang performance dito kay Coin Market Cap. Kaya mukhang sa ngayon at sa mga paparating na araw ay mukhang susubukan niyang basagin yung trend support line natin dito or lower portion ng ating pattern dito. Ngayon ay check po muna natin ang kanyang official X account kung meron po silang latest development or announcement dito na maaaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito or sa mga paparating na araw. Kaya ayan po, wala po silang latest na post noong June 1 pa ito. Ayan, May 29 pa ito. Ayan, May 27. Kaya biglang tumahimik yung kanilang X account dito. Sa kadalasan ay lagi silang nagpo-post ng mga images na kagaya nito. Pero ayan, bakit kaya? Ngayon ay balikan na po natin ang pag-technical analysis dito kay Pepe. Ayan, meron po kasi tayong isang pattern dito. Na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At isa po itong ascending wedge pattern. Kasi ayan, lumiliit po yung sukat dito sa kanyang dulo. Kaya isa po itong wedge pattern. At ayan, maliban po sa bumabagsak kasi na performance ni Bitcoin or bumabagsak na or downtrend na nararanasan ni Bitcoin, ay ayan, nakakaranas na rin po ng downtrend si Pepe. At lumabas na po yung kanyang kulay red na pangangatawan dito po sa kanyang Hall Sweet Indicator. Kapag kulay red po yan, ay bearish signal po yan. At kung paghabang humahaba po ito at lumalaki yung pangangatawan nito, ayan, na kulay red, ibig pong sabihin ay downtrend na po siya. Kaya ayan, ibig sabihin ay may nabubuo po tayong isang bearish momentum dito kay Pepe. At ganun din po yung ating QQE mod indicator dito. Mga kulay red na lumalaki ang mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay talagang may selling pressure po tayo rito kay Pepe. Ibig sabihin maraming mga nagbebentahan ngayon. Maraming mga nagtitake profit. Nag-umpisa po yan nung umabot po siya rito sa 40 digits 712. Maraming nag-take profit po rito. At yan, sinundan po nila at hanggang sa ngayon ay marami pong nagtitake profit ngayon. Nagbebentahan ng kanilang Pepe. Yan, Pepe tokens. Yan. At yan nga, mapapansin natin dito na
yung ating ascending wedge pattern dito ay matagal-tagal na pong naglalaro rito ang candlesticks or price action nitong si Pepe. At kung hindi po niya magagawang basagin yung lower portion ng ating pattern dito, ay syempre magpapatuloy lamang po ito sa paglalaro dito sa loob ng ating wedge pattern na ito. Pero kung sakaling nabasag po ito, yan, kung sakaling nabasag po yung lower portion na ito ng ating pattern, ay wag po tayong mag-alala kasi meron pa tayong isang nakaabang pa rito na support line dito sa 40 digits 1081 at ito po yung maaring pumigil sa pagbagsak ni Pepe. Kung saan ay meron rin po tayong nakaabang rito na isang buy pending order. Kaya yan, yung mga natatakot dyan na baka mag-panic selling kasi kung sakaling bumagsak si Pepe ay ayan, nagpa-panic selling sila, wag pa tayo mag-alala kasi meron pa tayong isang major support line dito na isang pang-depensa sa kanyang pagbagsak. Pero hindi pa rin po natin alam. Kaya nasa inyong sariling decision pa rin yan kung magti-take profit na po kayo or kung hihintayin ninyo na para malaman natin kung magagawang pigilan ng major support line natin na ito o hindi. Pero sa tingin ko matibay po talaga ang mga support line natin dito. At sa tingin ko yung pagbagsak na ito, yung nabubuo po na bearish momentum dito kay Pepe, ay sa tingin ko ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate yan, o paglalaro dito sa ibabaw ng mga support line natin dito. Yan po yung aking opinion naman dito. Pero hindi pa rin po ako nakakasiguro. Malay natin, baka biglang tumagos po talaga siya at baka magagawa pa niyang pagsabay na basagin yung dalawang support line natin dito. Ay, ayan, yung mga nag-futures trading po dyan, yan po yung talagang napakalaga na malaman natin kung mag-i-exit po tayo rito or kung itutuloy pa natin yung ating bukas na position dito. Pero pag nag-i-spot trading po tayo ay syempre hindi naman po mahalaga yan kasi pwede naman po nating i-hold yan maski bumagsak po siya ng napakababa or maski bumagsak po siya hanggang dito sa ibaba dito sa support line natin dito. At ayan po pala yung aking mga live spot trading positions dito. Ayan. Meron po akong dalawa na live spot trading position dito sa itaas. Yan po yung dalawang kulay yellow na arrow signs dito. Tatlo naman na mga buy pending orders dito sa ibaba. Ito naman po yung mga kulay blue na arrow signs. Yung mga arrow signs na nadaanan naman ng mga candlestick natin dito, ito na po yung aking mga previous trades. Kaya yan, yung pinakahuling take profit ko po dito kay Pepe ay noong pang May 23. Yan, dito po yan. Kaya yung ginagamit ko pala na platform dito ay ang TradingView. Yung ginagamit kong indicators naman dito ay dalawa lamang po. Yan po yung Hall Street indicator na ito at ang QQE mode dito sa ibaba. Check na lamang po ninyo yung description ng video na ito para malaman po ninyo yung karagdagang mga detalye tungkol sa ginagamit ko rito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.